Acts chapter 21. At babalik po tayo mula po sa verse 15 at ipagpapatuloy na natin ngayon sa verse 26. Acts chapter 21, verse 15 hanggang verse 26. Now, gusto ko pong i-share sa inyo mga kapatid ang isang nakakatawang experience at hindi ko po ito makakalimutan nung ako po ay college student. Sa mga panahong iyon, mahilig po kasi ako makinig ng music. Palagi yon habang naglalakad, kahit saan ako magpunta, laging may nakakabit sa akin na earphone. Papunta sa school, pauwi sa bahay, and even kahit naghihintay ng teacher, lagi yan nakadikit sa akin yung earphone na yan. Now, natatandaan ko, merong portable speaker na ganito po kalaki, kulay blue siya, na ibinigay nung kapatid ni Tita Bing. Sayang, wala si Tita Bing dito. Kay Mami. Pero, kasi nagbakasyon kami dito sa Bataan. I think that was our second time na kami po ay muling nakabalik dito. Now, dala ko yon nung bumalik ako sa Iligan kasi doon po ako nag-aral ng college. Now, may isang araw na papunta na ako sa school. And as usual, nakikinig po ako sa music. Well, portable speaker siya, malakas siya. No? Pero pwede siyang lagyan ng earphone. No? So, at ingat na ingat ako at that time kasi yung pinapakinggan ko at that time, worldly songs. Worldly songs yung pinapakinggan ko nung time na yon. And natatakot ako na malaman ng mga kasama ko sa apartment. Kasi kasama ko dun yung Bible study leader ko and yung mga kasamahan ko din sa church. No? Kasi ang sistema sa previous church ko, training apartment ang tawag. So doon tinitrain kami. Ang kasama namin sa apartment is also our church mates, no? And then habang kumakain sila kasi that was lunch time, pero ako may pasok ako noon, palabas na ako ng apartment and parang ayusin ko lang yung sapatos ko. 'Di ba? Dati wala pang AirPods, wala pang wireless ano. So wired pa 'yon. And parang may pagkilos ko natanggal yung earphone, yung yung ano sa portable speaker naka full volume. And pagtanggal, rinig na rinig nila yung kanta. And that was worldly song. And then napatingin sila sa akin. And sabi ko sa sarili ko, patay. Lagot ako mamaya. Pagbalik ko sa bahay. Okay? Now, bawal yan sa amin kasi nga, worldly. Worldly yon. At hindi daw dapat makinig sa mga ganong kanta ang mga Kristiyano. Now, hindi lang yon, no? Hindi rin kami in-encourage na sumali sa mga school extra activities like intrams, no? Dahil hindi naman iyon daw makakatulong sa aming spiritual na paglago. Hindi rin kami in-encourage na makisama sa mga fiesta dahil nga iyon ay parte ng pagan practice ng Roman Catholic Church. Pati po yung paglalaro ng mobile or PC games ay hindi man direktang sinasabi sa amin, pero isang bagay na hindi nararapat. So sa ganitong pag-iisip po ako nahubog bilang mananampalataya for 7 years, I think. No? Sa katunayan, alam ko na ganun din tayo nagsimula. Meron ba dito ang nakakaalala na may mga ganun pa tayong pag-iisip? Pero, salamat sa ating Diyos, tinuruan niya tayo ng tamang pag-aaral ng kanyang salita at naitama na din natin ang mga pag-iisip patungkol po doon sa mga ganong bagay. Ngunit, sa umagang ito, sa hapong ito, alright, mas bibigyan pa natin iyon ng diin at atin pang mas unawain sa liwanag ng salaysay na ating pag-aaralan sa hapong ito. Now, higit pa po sa personal na pamumuhay, ay tingnan natin ngayong hapon ang kinalaman nito sa ating pakikisalamuha sa ibang tao. At kung paano natin ito dapat pakaisipin at isabuhay na tinitingnan ng isa sa ating mga layunin bilang mananampalataya, bilang iglesia, at yon ay ang pag-iebanghelyo. So sa madaling salita, tingnan natin yung Christian liberty natin. Paano natin to dapat gamitin in terms of our relationship sa bawat isa and also sa ating pag-iebanghelyo. Are we free? Are we free to do anything? No? Now, titingnan natin yan. And tayo po'y magsitayo as we read the Word of God for this afternoon in Acts chapter
21. Acts chapter 21, magsisimula sa verse 15, magpapatuloy hanggang verse 26. Mga kapatid, pakinggan niyo po ang salita ng ating Diyos. At pagkaraan ng mga araw na ito, naganda kami at umahon patungo sa Jerusalem. Sumama sa amin ang ilang alagad mula sa Caesarea at dinala kami sa bahay ni Nason na taga Cyprus, isa sa mga naunang alagad na sa kanya kami manunuluyan. Nang makarating kami sa Jerusalem, masaya kaming tinanggap ng mga kapatid. Nang sumunod na araw, sumama si Pablo sa amin kay Santiago at ang lahat ng matatanda ay naroroon. Pagkatapos niyang batiin sila, isa-isang isinalaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamagitan ng kanyang ministeryo. Nang kanilang marinig iyon, pinuri nila ang Diyos at sinabi nila sa kanya, "Nakikita mo kapatid, kung ilang libo sa mga Hudyo ang sumasampalataya at silang lahat ay pawang masisigasig sa kautusan. Nabalitaan nila ang tungkol sa iyo na itinuturo mo raw sa lahat ng mga Hudyo na kasama ng mga hentil na talikdan si Moises at sinasabi sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak ni sumunod sa mga kaugalian. Ano nga ba ang dapat gawin? Tiyak na kanilang mababalita ang dumating ka. Kaya't gawin mo ang sinasabi namin sa iyo. Mayroon kaming 4 na lalaki na may panata sa kanilang sarili. Sumama ka sa mga lalaking ito. Isagawa ninyo ang seremonya ng paglilinis at ipagbayad mo sila para maahit ang kanilang mga ulo at malalaman ng lahat na walang katotohanan ng mga bagay na kanilang nabalitaan tungkol sa iyo, kundi ikaw mismo ay sumasang-ayon sa pagtupad sa kautusan. Ngunit tungkol sa mga hentil na naging mga mananampalataya na, kami ay nagpadala na ng liham na aming ipinasyang umiwas sila sa mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa hayop na binigti, at sa pakikiapid. Na magkagayoy isinama ni Pablo ang mga lalaking iyon. Nang sumunod na araw, pagkatapos malinis ang kanyang sarili, pumasok siya sa templo upang ipahayag kung kailan magaganap ang araw ng paglilinis at ang pag-aalay ng handog para sa bawat isa sa kanila. Ito po ang salita ng Diyos at tayo manalangin. Patuloy naming hinihingi, Panginoon, ang pagkaunawa sa iyong salita at kung paano nararapat namin ipamuhay ang kalayaan na meron kami kay Kristo Jesus namin, Panginoon. Amen. Tayo magsiupo. Now, kung matatandaan niyo po, last Sunday, ang tagpong ito ay pagbabalik na ni Pablo doon sa Jerusalem. Babalik na po si Pablo sa Jerusalem. And sa verse 15 hanggang 20, nakita natin na isinalaysay niya ang mga ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang ministeryo. At doon, binigyan din natin ang katotohanan na ginagawa ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan nating mga mananampalataya. At kung matatandaan nyo po, sinabi ko din po last Sunday na hindi iyon ang pinakasentro ng mensahe sa tagpong ito. Okay? Malinaw ko po yung ibinigyang diin sa inyo. Binigyan lang natin iyon ng diin upang mapaalalahanan tayo at mapalakas sa patuloy natin na pamumuhay na nagpapagamit sa Diyos para sa kanyang layunin ng pagliligtas. So that's the point. Bakit binigyan natin diin yung verse 15 to 20. Ngayon naman, ating ipagpapatuloy ang salaysay at tingnan natin ano yung pinakapunto ng tagpong ito. Let's start with verse 20. Sa huling parte ng verse 20. Dito sa pangalawang sentence. Sabi diyan, at sinabi nila sa kanya, nakikita mo kapatid, kung ilang libo sa mga Hudyo ang sumasampalataya at silang lahat ay pawang masisigasig sa kautusan. Now, pagkatapos na magpuri po sila sa Diyos dahil po nga sa lahat ng ginawa ng Diyos sa ministeryo ni Pablo, kung mapapansin nyo dyan, agad-agad, binanggit nila Santiago at nung mga matatanda sa Jerusalem kay Pablo na marami mga Hudyo ang nanampalataya or sumampalataya. Now, take note, kung titingnan natin ang orihinal na salitang ginamit dito, ito po ay tumutukoy sa tens of thousands. Although dyan sa translation, libo lang. Pero ang ginamit po dyan na original Greek word
ay myriad. Ibig sabihin, tens of thousands. So, ibig sabihin, maaring nasa mga 30,000 to 50,000 ang tinutukoy dito ni Santiago. Nung kinausap ni Santiago si Pablo, tingnan mo, ang dami. Hindi lang yan libo-libo lang, but again, it's about like 30 to 50,000. At napakarami nila. And kung mapapansin nyo dyan sa verse 20, binigyang diin dito ni Pablo, ni Santiago, na silang lahat ay pawang masisigasig sa kautusan. Binigyang diin yun. Masisigasig sila sa kautusan. Now, upang magkaroon ito ng sense sa atin, kailangan natin malaman na si Pablo po ay ginamit ng Diyos upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga hentil. No? At binigyang linaw ni Pablo na ang kaligtasan ay kay Kristo lamang at hindi nangangailangan ng pagsunod sa kautusan ni Moises o kahit na ang pagtutuli. No? Binigyan din yun ni Pablo sa kanyang paghahayag, sa kanyang ministeryo. At dahil doon, verse 21, nabalitaan nila ang tungkol sa iyo na itinuturo mo raw sa lahat ng mga Hudyo na kasama ng mga Hentil na talikdan si Moises. At sinasabi sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak ni sumunod sa mga kaugalian. Now, ito na yung problema. Okay? Ito po ay mukhang totoo, pero hindi yun totoo. Now, kung ating babalikan in Galatians chapter 2, chapter 5, verse 2 to 3, sabi doon ni Pablo, makinig kayo. Akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. At muli kong pinatototohanan sa bawat taong nagpatuli na siya ay may pananagutang tumupad sa buong kautusan. Now, ang kanya pong pagsasabi nito ay hindi po sa mga Hudyo. Yun ang dapat niyong tingnan. Hindi ito sa mga Hudyo, kundi sa mga Hentil. So Pablo is talking to the Gentiles. At ang binigyang diin niya dito ay kung ang pagtutuli or ang pagsunod sa kautusan ang magiging basihan sa kaligtasan, ito ay hindi katanggap-tanggap. Ito ay hindi makapagliligtas. Pero, natandaan niyo po ba, in Acts 16 verse 3, ano nangyari doon? Let me read. Acts 16 verse 3, nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo. At nang kanyang kunin siya, ay kanyang tinuli dahil sa mga Hudyo na nasa mga lugar na iyon, sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang ama ay isang Griego. Now, tingnan niyo po yon. Ngayon, ang tanong, bakit ginawa ni Pablo iyon? Diba? Tinuturo niya sa mga Hentil, hindi kailangan tuliin. Ngayon naman, nung pumunta siya doon sa isang lugar na may mga Hudyo, tinuli niya si Timoteo. Ang tanong, bakit niya yun ginawa? Nagko-contradict ba si Pablo sa kanyang mga turo at gawa? Well, ginawa ito ni Pablo dahil ito ay hindi patungkol sa kaligtasan. Tinuli ni Pablo si Timoteo dahil hindi yun patungkol sa kaligtasan. Bagkus, ginawa niya iyon upang hindi magkaroon ng hindi nararapat na hindi pagkakaunawaan sa mga Hudyo at upang maiwasan na magkaroon ng balakid na hahadlang sa kanila na marinig ang ebanghelyo. Ibig sabihin po, hindi po tutol si Pablo sa pagtutuli at sa pagsunod sa kaugalian ng mga Hudyo. Ngunit, nagiging tutol siya kung ito ay gagawing paraan para sa kaligtasan. Pero again, Paul, ginawa niya yun. May tinuli siya. So pinapakita na, again, hindi siya against doon. But, kung gagamitin niya yun, bilang kaligtasan, doon na siya makikipaglaban. No? Sa katunayan, sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto in 1 Corinthians chapter 7, verse 19, verse 18, sabi niya doon, mayroon bang sinuman na nang siya'y tawagin ay tuli na? Then sinabi niya, huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagtutuli. Mayroon bang sinuman na nang siya'y tawagin ay hindi tuli? Then, huwag siyang magpatuli. So, malinaw na hindi tutol si Pablo sa pagtutuli. Di ba?
At para po sa kaalaman ninyo, ganun din po sila Santiago. Ganun din po yung mga matatanda dito sa Jerusalem na kumakausap dito kay Pablo. They are not against or hindi nila ito sinasabi sa kanya sa kadahilan ng iniisip nila na kailangan ang pagtutuli o ang kautusan para sa kaligtasan. No. Hindi nila yon iniisip. No? Sa katunayan, kung titingnan nyo sa verse 25, sinabi nila Santiago at ng mga matatanda, sabi diyan sa verse 25, ngunit tungkol naman sa mga hentil na naging mga mananampalataya na, kami ay nagpadala na ng liham na aming ipinasyang umiwas sila sa mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa hayop na binigti at sa pakikiapid. Na anong ibig sabihin nito? Pinapaalala nila na hindi nila ini-impose sa mga hentil ang pagtutuli. Binigyang linaw din iyon nila Santiago. Ngayon, ano ang issue dito? Ang issue dito ay meron pa rin. At actually, napakarami pa rin sa mga Hudyong Kristiyano na nananatili sa kautusan. Pero hindi para sa kaligtasan. But, kundi para sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga Hudyo. Okay? So again, yung sinasabi dito ni Santiago na napakaraming mga Hudyo na nampalataya at masisigasig sa kautusan, hindi yun ibig sabihin na yung mga Hudyong iyon ay ginagamit pa rin ng kautusan sa kaligtasan. But, sinasabi dito ni Santiago, yes, naintindihan nila ng kaligtasan ay si Kristo lamang, kaya lang, bilang Hudyo, bilang pagkakakilanlan nila bilang Hudyo, ginagawa at masigasig pa rin sila sa kautusan. Ngayon, masasabi natin na sila ay mahihina pa. Ito mga Kristiyanong ito, mga Hudyong Kristiyano ito, mahihina pa sila. Ibig sabihin, sa kanilang pag-iisip, ay mahalaga pa rin ang mga nakasanayan nilang kaugalian bilang mga Hudyo. Kaya po, na-offend sila nung nalaman nila yung balitang iyon na si Pablo daw ay nagtuturo sa mga Hudyo sa kalagitnaan ng mga Hentil na wag na daw magpatuli at wag nang sundin ang kaugalian nila. Kaya na-offend sila. Okay? At again, sabi nga natin kanina, hindi naman totoo yung balitang iyon. Ngayon, maaring ang balitang iyon ay mula po sa mga kalaban nila Pablo na binaluktot ang tunay na nangyari. Kung kaya, dapat nilang ayusin ito para hindi magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa kanila na mga mananampalataya. So this is an issue na kailangan nilang isolve. Kaya, ano nangyari? Verse 22 to 24. Sabi dyan ni Santiago at ng mga matatanda, ano nga ba ang dapat natin gawin? No? Tiyak na malalaman nila na nandito ka. In verse 23, kaya gawin mo ang sinasabi namin sa iyo. Mayroon daw 4 na lalaki, no? Na may panata sa kanilang sarili. And then, sabi nila kay Pablo, sumama ka at isagawa mong seremonya. Ipagbayad mo sila para maahit ang kanilang mga ulo at malalaman ng lahat na walang katotohanan ang mga bagay na kanilang nabalitaan. At kundi ikaw mismo ay sumasang-ayon sa pagtupad ng kautusan. Now, ano yung mungkahing ito? Ano yung pinapagawa kay Pablo? Ano yung seremonyang ito? Ito yung tinatawag na Nazirite vow. Yung pinapagawa dito kay Pablo, ito yung Nazirite vow. Now, panata siya. Ang panatang ito ay isang pansamantalang pangako na mamuhay ng may natatanging paglalaan sa Diyos sa pamagitan ng pag-iwas sa alak, hindi paggupit ng buhok, at paglayo ng sa mga bangkay o patay na katawan. This Nazirite vow, mga kapatid, ay isa itong kaugalian na mababasa natin sa Numbers chapter 6, verse 1 to 21. Numbers chapter 6, verse 1 to 21. Kung gusto nyo basahin, pwede nyo yan tingnan. Now, itong Nazirite vow na ito ay hindi po patungkol sa kaligtasan. Again, hindi ito patungkol sa kaligtasan. Kundi sa pagpapakita ng devotion sa Diyos. Kung kaya, anong ginawa ni Pablo? Verse 26, na magkagayoy isinama ni Pablo mga lalaking iyon. Diba? Ang sumunod na araw, pagkatapos malinis ang kanyang sarili, pumasok siya sa templo upang ipahayag kung kailan magaganap ang mga araw ng paglilinis
at ang pag-aalay ng handog para sa bawat isa sa kanila. Now, ano pong nangyari? Ginawa iyon ni Pablo. Sinunod niya iyon. Sa makatuwid po, ang makikita natin dito mga kapatid ay una, kailangan maging malinaw sa atin na bagaman ginawa ito ni Pablo, hindi niya pinapakita na ang pagtutuli at ang mga kaugalian ay kailangan para sa kaligtasan. That's the first thing. Paul is not teaching sa kanyang action dito, hindi niya tinuturo na kailangan yon para sa kaligtasan. Nope. Bagkus, at actually ito yung pangalawang bagay na dapat nyo makita, ginawa ito ni Pablo upang tulungan ang mahihina pang mga kapatid. That's the point. Yun yung punto dito. Gusto niyang tulungan yung mga mahihina pang mga kapatid. Now, gusto ko lang pong bigyang linaw sa inyo bakit tinawag silang mahihina. Okay? Now, bagaman, hindi po mali ang patuloy na pagsunod sa kautusan ni Moises at mga kaugaliang kinalakhan nila kasi nga cultural identity na niyon ng mga Hudyo eh. No? Pero dapat nating maintindihan na hindi na rin iyon kailangang gawin pa. Although, yes, hindi sila nagkakasala kapag ginagawa nila yon, pero again, dapat nilang maintindihan na hindi na rin yun kailangan gawin. Kaya nga, we consider them as mahihina pang mga kapatid. And alam niyo po ba, sa katunayan, ang paghatol ng Diyos sa Israel noong AD 70, alam niyo ano nangyari nun? Winasak ng Roman Empire ang Israel. Yun yung judgment ng Diyos sa Israel. No? Ginamit ang Roman Empire upang sirain ang Israel. At alam niyo anong kasama doon na nasira? Yung templo. Yung temple nasira yon. Buong Israel, sira yon. Ano yung idinulot nun? Nagdulot ito na hanggang ngayon, even until now, ay hindi na nila nagagawa yung mga kaugaliang tinutukoy natin dito. Hindi na nila nagagawa yun. Why? Wala nang templo eh. Sira na. Wala nang, ano tawag dun? Priestly system. Wala na. Kaya maaari nating sabihin na tinuldukan na ng Diyos. Siya mismo ang nagpakita na hindi na yun kailangan. So that event will teach us na yung mga gawain ito, hindi na yun kailangan. Hindi na yun need. Okay? Nakita niyo po yun? Pero, sa tagpong ito, sa binabasa natin ngayon, since nandun pa yung templo, maari pa nilang gawin iyon, at dahil hindi pa nila naunawa ang lubos, no? Yung mga Hudyong Kristiyano na yon, ang katotohanan ito, anong ginawa ni Pablo? Anong ginawa ni Pablo? Inantok? Natulog? Anong ginawa ni Pablo? Nag-adjust. Nagpakumbaba si Pablo. Si Pablo ang nag-adjust para sa kanila. Dito natin makikita at dito natin maaalala ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Pwede nyo bang i-open yung Bible niyo in 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 23. Okay? 1 Corinthians chapter 9, from verse 19 to 23. Yanan nyo po, anong sinabi ni Pablo? Sabi niyan, 19, verse 19, sapagkat, chapter 9, verse 19, sapagkat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpaalipin ako sa lahat, upang higit na marami ang aking mahikayat. Sa mga Hudyo, ako ay naging gaya ng isang Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay naging gaya ng isang nasa ilalim ng kautusan. Bagaman ako ay wala sa ilalim ng kautusan, upang aking mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga nasa labas ng kautusan, ako'y naging tulad ng walang kautusan. Bagamat hindi ako malaya mula sa kautusan ng Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo,
upang mahikayat ko ang mga nasa labas ng kautusan. Sa mahihina, ako ay naging mahina, upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilan. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo, upang ako'y magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito. Mga kapatid, ginawa po ito ni Pablo dahil sa Ebanghelyo. It is because of the gospel. Bagaman sabi niya, siya ay malaya, ibig sabihin, kahit yung mga kautosan ni Moises, malaya na po siya doon. Wala na iyong bisa sa kanya sa usapin ng kaligtasan. Ngunit, binigyan din niya dito na ginawa niya ito upang makapagligtas ng iilan. No? Hindi lang upang matulungan ng mga mahihina pang mga kapatid, kundi para rin makapagligtas ng mga iba pang mga Hudyo, specifically dito sa kontekstong ito. Kaya ito po ang sentro na mensahe sa tagpong ito at ito rin po ang mensahe sa atin sa hapong ito. Ang kalayaang meron tayo kay Kristo ay hindi pagkakaroon ng kalayaan na gawin kung ano ang ating nais, kundi ang pagkakaroon ng kalayaan na gawin kung ano ang tama para sa kaluwalhatian ng Diyos, ikatitibay ng mga kapatid, ikaliligtas ng iba, at ikabubuti natin. Ang haba, di po ba? Kung gaano kaikli yung kanina, ganon naman kahaba ngayon. Ulitin ko po, ang kalayaang meron tayo kay Kristo ay hindi pagkakaroon ng kalayaan na gawin kung ano ang ating nais. Sige, sulat niyo muna. Kundi ang pagkakaroon ng kalayaan na gawin kung ano ang tama. Para saan? Para sa kaluwalhatian ng Diyos, ikatitibay ng mga kapatid, ikaliligtas ng iba, at ikabubuti natin. Kuha niyo po yan? Mga kapatid, iyon po ang tunay na kalayaan. Yun yung tunay na kalayaan na meron ng isang Kristiyano. Kung babalikan natin si Pablo, alam niyo po ba, hindi na niya sana kailangan gawin na yun. Dahil wala namang katotohanan yung balita patungkol sa kanya. At alam niyang hindi na rin iyon kailangan gawin bilang mananampalataya kay Kristo. Alam niya yun. And you know what? Laki ng ginasto niya doon. Kasi maraming paghahandog ang dapat gawin. And take note, hindi lang isa yung kanyang babayaran. Ilan sila? 4. Biruin mo, gagasto ka? Ilang libo din yun. Siguro, 20,000 pesos. But he did it anyway. Di ba? Para saan? Para sa kapakanan ng mga kapatid na may ganun pang pag-iisip. At tumahawak pa rin sa kultura o kaugalian ng mga Hudyo. Ginawa niya yon para sa kanila. Ngayon, dapat niyong makita na ito ay hindi po pagko-compromise. It's not about compromise. Okay? At lalong-lalo na, hindi ito nagtuturo na makibagay ka sa paggawa ng kasalanan para mahikayat mo ang mga taong gumagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, halimbawa, gusto mong maligtas yung mga drug addict, gagamit ka rin ng drugs para makalapit ka sa kanila. Hindi yon ang tinuturo ng tagpong ito. Sa halip, ito po ay patungkol sa mga kaugalian, mga practices, mga gawain, or even yung culture, yung kultura ng mga tao na wala pong malinaw na ibinigay na instruction sa kasulatan. Kasi meron mga kultura ang tao na wala naman directly instruction from the Word of God. Di ba? Kasama na dito yung personal na choices natin sa music. Di ba? Kanina, sinare ko yun sa inyo. Music, sa food, sa hobbies, at kahit po even sa mga rules na meron ang iglesia. Nagawa lang din ng mga tao. Di ba? For example, every Sunday afternoon, mag-share ka ng gospel. Oh, ginawa natin yon, pero wala yun sa kasulatan. Paano tayo dapat, no, bilang malaya kay Kristo? Paano dapat tayo kumilos sa mga ganong sitwasyon?
kailangan natin malaman paano tayo tutugon sa mga ganito. Lalong-lalo na po na may iba't ibang kultura at kaugalian ng mga tao. 'Di ba? Bawat isa sa inyo magkakaibang para sa iyo ganito ganyan, sa iyo ganito ganyan. Now, kailangan nating malaman kung anong ibig sabihin ng ating pagiging malaya kay Kristo. Okay? Sa mga bagay na ito na makakaapekto sa ating mga sarili, sa ating mga kapatid, at kahit na po sa mga hindi mananampalatayang nakakasalamuha natin. Kasi may effect po yan talaga lagi. Kaya kung matatandaan nyo, sinabi ni Pablo na siya ay malaya na kay Kristo. Sinabi niya yon. At totoo din po iyon sa atin na mga mananampalataya. Ikaw, malaya ka na kay Kristo. Pero dapat nating maunawaan, ano bang ibig sabihin nun? 'Di ba? Anong ibig sabihin ng pagiging malaya kay Kristo? Now, sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 5 verse 1, which is yun po yung ginamit natin kanina to call for worship, sabi doon, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Now, ang gagamitin ko po yung komento ni Ryan McGraw dito. Sabi niya, ang ideya ni Pablo tungkol sa kalayaan ay ang pagliligtas sa atin mula sa sumpa ng kautusan sapagkat inako ni Kristo ang sumpang iyon para sa atin. Kasama rin sa kalayaang ito ang paglaya mula sa mga seremonyal na kautusan ng lumang tipan. So malaya na din doon, no? Tulad ng pagtutuli. Dahil hindi na tayo alipin ng kautusan, pinalalaya tayo ngayon ng banal na espiritu upang mamuhay ng matuwid habang may pag-asang hinihintay ang mga pangako ng Diyos. Sa madaling salita, ang kalayaang Kristiyano ay ang paglaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan upang kusang loob nating mapaglingkuran ang Diyos sa bawat bahagi ng buhay. Ulitin ko po, ang kalayaang Kristiyano ay ang paglaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Okay? Upang kusang loob nating mapaglingkuran ang Diyos sa bawat bahagi ng buhay. Ang kalayaang ito ang humuhubog sa ating relasyon sa Diyos sa pamagitan ni Kristo at gumagabay kung paano tayo mamuhay sa araw-araw. Sa pamagitan ng Espiritu, ang ating mga ginagawa maging sa pagsamba, sa pagtatrabaho, sa pagpapahinga, sa paglalaro, sa pagkain, sa pag-inom, sa pagtulog, ay pinamumunuan ng mga utos ng Diyos at dapat ginagawa sa paraang nagbibigay luwalhati sa Kanya. Na may pagmamalasakit sa kapwa at may paggalang sa ating sarili. So yun po yung kalayaang Kristiyano. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, pagsamba, pagtatrabaho, pagpapahinga, paglalaro, pagkain, pag-inom, pagtulog, yan ay pinamumunuan ng utos ng Diyos. Yun yung Christian liberty. Sa lahat ng ginagawa mo, pinamumunuan yan ng Diyos. Now, ibig sabihin po, ang kalayaan natin ay may kinalaman sa pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa. Ulitin ko po, your liberty as a Christian has something to do with your love for God and love for others. Connected yon. Okay? Connected po yon. Hindi ito nangangahulugang kung anong nais mong gawin, ay pwede mo nang gawin kasi malaya ka naman. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pagiging malaya kay Kristo. Na you can do all things. I can do all things. Whatever I want. No, hindi yun ang ibig sabihin ng pagiging malaya. Hindi po yun ganon. Sa halip, gaano man katibay yung paninindigan mo, kailangan mo laging kumilos sa paraang nagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan, at pagkilos
pagkakaisa at pagpapatibay sa katawan ni Kristo at pati na rin sa ikaliligtas ng iba. Okay? Tandaan niyo po yon. So, ang kalayaan natin ay tayo po ay namumuhay sa paraang nagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa at pagpapatibay sa katawan ni Kristo at pati na rin sa ikaliligtas ng iba. Ibig sabihin po, yung ating kalayaan ay again, laging connected yan sa ibang tao. Hindi lang yan para sa ating sarili. At isa pa sa dapat nating matutunan ay ang katotohanan na ang kalayaan natin ay hindi po nangangahulugang hindi na kailangan ng gabay. Di ba minsan kapag sinabi nating malaya, wala na nagkokontrol sa'yo. But actually, ang Christian liberty hindi nangangahulugang wala ng gabay, wala ng control. Meron pa rin pong gabay even sa ating pagiging malaya. Sa katunayan, dito na po papasok yung conscience or budhi. Dito na papasok si budhi. At sabi nga ni Sinclair Ferguson, ang budhi ay bahagi ng kalikasan ng tao na nagpapabatid sa isang tao kung ang kanyang mga gawa ay tama o mali. Di ba? Gumagana ito sa pamagitan ng paggamit ng panloob na pamantayan upang husgahan ng kilos. Tingnan niyo yung sinabi niya. Gumagana daw yung budhi na gumagamit ng panloob na pamantayan. Take note of that. Later atin bibigyan na merong panloob na pamantayan upang husgahan ng kilos. Dahil dito, ang budhi ay parang tinig sa loob natin na sumasang-ayon o humahatol sa ating ginagawa. Sinusuri nito ang ating mga nagdaang kilos at tumutulong din na gabayan tayo kung paano dapat kumilos ngayon at sa hinaharap. Yan yung function ng budhi, ng conscience natin. It has something to do with our Christian liberty. Ngunit, kailangan din nating malaman po na ang budhi natin ay hindi maaring maging ultimate guide. Although, ang budhi ang nagiging gabay sa ating Christian liberty, pero hindi siya maaaring maging ultimate guide. Hindi. Dahil yung budhi mismo ay may sinusunod na gabay. Kaya nga 'di ba sabi ni Sinclair Ferguson, ayon sa inner na pamantayan. Ibig sabihin, ang budhi meron ding gabay. Nakita niyo 'yan? Merong sinusunod na gabay ang budhi. At alam niyo po kung ano 'yon? Tanungin niyo po ako. Anong gumagabay sa budhi? Ang sagot, kung ano po ang ini-expose natin sa ating mga isipan. Yun yung magiging gabay ng budhi mo. Kung ano yung ini-expose mo sa iyong pag-iisip. Ibig sabihin, ang gabay ng budhi ay maaring tama o mali. No? Hindi 'yon automatic na tama ang dinidikta ng ating mga budhi. No, kung iniisip natin yung conscience natin laging tama yan, actually no. Pwedeng maging mali yan. Depende 'yon kung ano ang finifeed natin sa ating kaisipan. That's why, 'di ba? May mga tao kayong makikita, sobrang na yung ginagawa nila, pumapatay na ng maraming tao, pero mapapansin niyo parang wala siyang konsensya. Ba't ganon? It is because yung conscience na meron siya, yung budhi niya, is mali ang gabay. Kita niyo yan? Kaya kung ganon, kung puro ideolohiya ng mundo ang kinakain ng isipan mo, expose na expose ka sa social media, iyon ang uhubog ng budhi mo. Kita mo yan? Yun ang uhubog ng budhi mo. At iyon ay delikado. Kaya, kung ikaw ay isang mananampalataya, dahil binigyan ka na ng bagong buhay ng Diyos, ngayon, ang dapat mong gawin, i-align mo ang iyong conscience. I-align mo yung budhi mo sa kung ano ang tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya ang pamumuhay ayon sa budhi ay hindi nangangahulugang basta ginagawa mo ang sa tingin mo ay tama, o hindi ka naman nakokonsensya,
sumusunod lang sa sarili mong pamantayan ng tama o mali, hindi po yan tama. Sa halip, ang budhi mo ay dapat hinuhubog, ginagabayan at sinasanay ng salita ng Diyos. Yun dapat ang nangyayari. Ang budhi natin ay dapat hinuhubog, ginagabayan at sinasanay ng salita ng Diyos upang mas maunawaan nito kung ano ang itinuturing ng Diyos na tama at mali. And that will be your guide. Sa makatuwid po, bilang isang Kristiyano, tungkulin mong punuin ang iyong isip at puso ng kasulatan. Yun ang dapat sa'yo bilang Kristiyano. Habang mas lalo mong pinag-aaralan at sinusunod ang salita ng Diyos, mas lalo ring naaayon ang iyong budhi sa kalooban at karakter ng Diyos. Kita niyo yun? Nalilinis at natutuwid ang iyong budhi sa pamagitan ng katotohanan. At sa ganitong paraan, ginagabayan ng Diyos ang iyong budhi na sa dulo ay magbubunga ng tamang paggamit ng iyong kalayaan. Doon papasok yun. Kasi nga, di ba, wala namang direct na instruction sa iba't ibang bagay. That's why tinatawag itong Christian liberty. May kalayaan ka. Kasi nga, wala namang direktang sinabi ang salita. But, ang iyong kalayaan ay may gabay, and that is your conscience. Kaya lang, yung conscience mo ay dapat pumili ng tamang gabay. At yun ay dapat salita ng Diyos. And again, kapag hinubog mo ang budhi mo sa salita ng Diyos, you will end up using your freedom truly free. That's why the title of the message is Liberty that is truly free. Kaya po ang mensahe sa hapong ito, ang kalayaang meron tayo kay Kristo ay hindi pagkakaroon ng kalayaan na gawin kung ano ang gusto mo, kundi ang pagkakaroon ng kalayaan na gawin kung ano ang tama para sa ikaluluwalhati ng Diyos, ikatitibay ng iyong mga kapatid, ikaliligtas ng iba, at ikabubuti mo rin. Yun yung epekto nun. Dahil ang kalayaang meron ng mga Kristiyano ay ginagabayan ng budhi na hinubog ng salita ng Diyos. Kaya po, hindi maaaring, eto pakinggan niyo po to, hindi maaaring manatiling parehong malaya at walang kaalaman sa salita ng Diyos ang isang Kristiyano. It's a big no-no. Kristiyano ka, malaya ka, pero wala kang alam sa salita ng Diyos. Hindi pwede yun sa iyo. Kung mananatili tayong walang kaalaman, malamang na magagamit natin sa maling paraan ng ating kalayaan. Ngunit kung hahanapin natin ang kaalaman, gagabayan ng Diyos ang ating kalayaan. At magagamit natin ito sa isang matalino at makadiyos na paraan na tunay na magiging kapaki-pakinabang sa atin, hindi lang sa atin, pati sa ating mga kapatid. Hindi lang para sa ating mga kapatid, pati na rin sa mga hindi pa mananampalataya. In the end, we'll give glory to God. Nakikita niyo yun? At sa kabaliktaran naman, kung hindi natin pinupuno ang ating mga isipan ng salita, mali nating magagamit ang ating kalayaan. Natanong bunga nito? Simply, malalapastangan ng Diyos. Magkakaroon ng away or sigalot sa kapwa mananampalataya. Hindi tayo magiging ilaw sa mga nasa kadiliman pa. And hindi rin tayo matutulungan sa paglago. That's the negative effect. At alam niyo po, ano ang pinakapunot dulo? Bakit hindi natin sinasanay ang ating mga budhi sa salita ng Diyos? Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? May mga iba na hindi inaaral ang salita ng Diyos, hindi sinasanay ang budhi sa salita ng Diyos. Iyon ay dahil gumagawa tayo ng mga palusot upang ipagtanggol ang mga bagay na gusto nating gawin. Lalo na kung tumatanggi tayong isuko yon alang-alang kay Kristo. Kasi gusto mo i-keep yung ginagawa mong mali. Kaya ayaw mong sanayin yung budhi mo. Sa madaling salita po, ayaw nating bitawan ng ating mga sariling kagustuhan, kaya takot tayong ma-expose sa salita ng Diyos. Kasi kapag inaral mo ang salita ng Diyos,
Yun yung huhubog ng budhi mo, at habang ginagawa mo yung mga kagustuhan mo, yung budhi mo will condemn you. Kaya yung iba, ayaw ko na mag-aaral. Tatakot ako. Ayoko na. Para hindi ako makonsensya. You see? Ngayon, tingnan natin ito sa practical na pamumuhay. No? Tingnan natin sa practical na pamumuhay ang tama at maling paggamit ng kalayaan. Now, una, sa aspeto na may kinalaman sa mga hindi nananampalataya na kailangan nating akayin sa katotohanan. And may isa lang akong halimbawang ibibigay. May mga tao pong nag-iisip na kung ikaw ay naghahayag daw ng salita ng Diyos, for example, nag-evangelize ka, dapat yung suot mo maayos, dapat nakasapatos, di ba may mga ganong tao? Kapag hindi yon, minsan pa nga, dapat may hawak ka pang Biblia talaga eh. Kapag wala kang hawak na Biblia, hindi ka totoong lingkod. May mga ganong taong nag-iisip. Now, alam natin na walang kinalaman ng kasuotan sa pagiging lingkod. Di ba? Ngunit, upang hindi mahadlangan ng taong mga nag-iisip ng iyon mula sa pakikinig ng Ebanghelyo, anong gagawin natin? Malaya tayong magsuot ng maayos na kasuotan. Di ba? Magsapatos ka, nakapolo ka, magdala ka ng Bible para sa kanilang kapakanan. That is one example. Gaya ng ginawa ni Pablo. Di ba? Well, the law of Moses is hindi na, wala na yun. It's not binding anymore. Pero para sa kapakanan nila, okay, gagawin ko yon. Okay? Ngayon, pagdating naman sa mga kapwa nating mananampalataya kay Kristo, na mahihina pa, no? Pagdating sa tamang pag-apply ng mga katuruan ng Diyos, katulad nga po ng mga grupo na nag-iisip na ang pakikinig sa worldly songs, panonood ng mga worldly movies or videos or pagpunta sa mga fiesta ay sa pag-iisip nila hindi yon katanggap-tanggap. Ngayon, upang hindi mawala yung pagkakataon na matulungan mo silang maitama ang kanilang pagkaunawa ng salita, malaya kang huwag na makinig. Malaya kang huwag na manood. Yeah? Malaya kang huwag na pumunta sa mga gathering like fiesta para sa kanilang kapakanan. Or kung pupunta ka naman, hindi ka nila nakikita, pumunta ka lang. Pero wag mo na i-post sa social media para hindi sila matisod. Nakikita niyo po yun? So our freedom, di ba? Ginagamit natin yun para sa kapakanan ng iba. Sabi nga, I remember Pastor Noel during PASCON, sabi niya, ang kalayaan natin, ang kalayaan mo is hindi para gawin mo yung pwede mong gawin, but ang kalayaan mo ay upang hindi na gawin yung maaari mo sanang gawin. That's freedom. Ha? Freedom is hindi yung maaari mo, para magawa mo yung maaari mong gawin. But freedom is para hindi mo na gawin yung maaari mong gawin. Ganda. Di ba? Ibig sabihin, nangyayari yun kasi nga, hindi na sarili mo iniisip mo, but iniisip mo yung iba. So even though you have the freedom to do that, Christian liberty is, I will not do that. For your sake. That is freedom. Yun ang pinakita ni Pablo. Hindi ko kailangan gawin yun. I am free not to do that. Pero para sa inyo, gagawin ko yun. You see? Now, pagdating naman sa ating mga sarili, paggamit ng free time sa paggagala, paglalaro, panonood, at iba pang mga hobbies, well, again and again, hindi po mali yun. That is not wrong. Malaya po tayong gawin ang mga iyon. Ngunit, huwag nating gagamitin ang ating kalayaan upang maging walang kontrol sa mga bagay na yun. Nagkakamali na po tayong gamitin ang ating kalayaan kapag hinahayaan natin na ang ating paggagala, paglalaro, paggawa ng ating mga hobbies ay pinapalitan ang pananalangin, pagdalo sa mga gawain related sa church, paggawa even ng responsibility sa bahay, or even kapag pinapalitan na natin yung personal na paglago natin. Doon na nagkakamali. O di kaya kapag ang libreng oras mo ay nauuwi sa katamaran. No? Nauuwi sa walang katapusang pagka-distract mo sa social media. O yung pagpapabaya
sa mga espiritual na disiplina. At kung minsan, nagagalit pa tayo kapag pinupuna, tandaan natin na ang kalayaan na hindi para sayangin ang oras, kundi upang gamitin ito ng may kabuluhan. That is your Christian liberty. You are free to play, you are free to watch, you are free to gala, but yung pagiging free mo ay hindi mo gagamitin sa mga walang kabuluhan. But gagamitin mo yon to be fruitful for the kingdom of God. That is your freedom. Sa makatuwid po, ang kalayaang meron tayo ay dapat ipinapamuhay sa lahat ng aspeto ng ating buhay na ginagabayan ng budhi na hinubog ng salita ng Diyos. At ito ay dapat nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Nagbibigay ng pagpapatibay sa mga kapwa mananampalataya at nagbibigay liwanag sa mga naliligaw at nagbibigay ng paglago sa sarili mong kabanalan. Dahil po ang kalayaang meron tayo kay Kristo ay hindi pagkakaroon ng kalayaan na gawin kung anong gusto natin, kundi ang pagkakaroon ng kalayaan na gawin kung ano ang tama para sa kaluwalhatian ng Diyos, ikatitibay ng mga kapatid, ikaliligtas ng iba, at ikabubuti natin. Kaya po sa pagtatapos, pakinggan niyo po ito ng mabuti. Ang kalayaan ng Kristiyano ay kalayaang mamuhay ng matuwid. Ulitin ko, ang kalayaan ng Kristiyano ay kalayaang mamuhay ng matuwid. Ang pagkakasala naman ay pagkakaalipin. Alam niyo bakit? Bakit slavery ang pagkakasala? Dahil kinokontrol at binibihag nito ang tao. Kaya ang paggawa ng kasalanan, slavery yan. Now, pero alam niyo po ba na kahit po ang kalayaan ay maaari ding maging uri ng pagkakaalipin? Alam niyo, even freedom can become slavery. Paano yun? Paano yun mangyayari? Paano ang kalayaan ay magiging pagkaalipin? Ito ay kung gagamitin ng isang Kristiyano ang kalayaan para magkasala. That freedom will become slavery if ang kalayaan na yun ay gagamitin para magkasala, para gumawa ng kasalanan. Why? Sa ganitong paraan, nagiging alipin pa rin siya ng kasalanan at kamatayan. Ganon mangyayari, ganon nagiging pagkaalipin ang iyong pagiging malaya. At sa kabilang banda, ang pagiging alipin ay maaaring maging kalayaan. You know why? Paano yun mangyari? Paano ang pagiging alipin ay maaaring maging kalayaan? Ito ay kapag pinipili mong sumunod sa Diyos at sumunod kay Kristo. Why? Kasi ang ganitong pagsunod ang nagdadala ng tunay na kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan. Sa madaling salita, ang kalayaan ng Kristiyano ay hindi nangangahulugang gawin ang anumang gusto mo dahil lahat ng tao ay may master. May master po ang lahat ng tao. Kaya po, pag sinabi nating malaya, ang isang Kristiyano, hindi yan totally malaya. Why? You have a master. Dalawa lang yan. Maaring ang Diyos o ang iyong sarili. At hindi mo maaring paglingkuran ang dalawa ng sabay. Kung gayon, tanong, anong klase ng kalayaan ang pinapamuhay mo? Anong klaseng kalayaan ang pinapamuhay mo ngayon? Kalayaan na ginagamit sa pagkakasala, sa makatuwid ay pagkakaalipin? O pagkakaalipin sa katuwiran, sa makatuwid ay kalayaan? Makikita natin yan sa buhay natin. Ito po ang salita ng Diyos. Makinig ng may pandinig. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you for your word. Sa pagpapakita sa amin sa pamamagitan ng salaysay na ito, ng kalayaan na meron si Pablo, kalayaan mula sa kautusan,
ay hindi nagbibigay daan upang maging makasarili, kundi upang magamit para sa iyong kaluwalhatian, sa pagpapatibay ng mga mananampalataya at kaligtasan ng iba pang naliligaw. Panalangin ko po, Panginoon, na maging tapat kami at maging matalino sa paggamit ng kalayaan na ibinigay mo, na hindi na kami muling maging alipin pa, kundi tunay na maging malaya sa pamagitan ng pagkaalipin sa katuwiran. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.